Mga dapat abangan ngayong Miyerkules ng gabi. At tuluyan na ngang nangupahan si Lena sa bahay ni Mang Marsing at Aling Nita. At tinanong ni Aling Nita si Marites kung malaki daw ba ang naging away nila sa kanilang bahay kanina. Nang bigla namang sumingit si Mang Marsing. Kusa daw bang umalis si Lena o pinalayas ni Rigor? Nang biglang sumingit si Roda. At ang sabi nito, ang lakas ng mga radar ng mga dimakulangan sa chismes. At dumako naman tayo sa mga Montenegro. At ang sabi ni David, kailangan ko na asikasuhin ang mga kayamanan ng mga kabalyero. Ang sagot ni Ramon sa kanya, unahin na tutukan mo muna ang ating mga negosyo, samantalang may magbabalik sa Red Phoenix. At kinausap ni Angpong, I can't wait you here in Manila. At ang sabi ni Mr. Wu, I can't wait to be part of Red Phoenix again. At dumako naman tayo sa grupo ni Natanggol. Ang sabi ni Primo, kung susuwagin mo kami, mas mabuti pang maghiwalay-hiwalay na tayo. Ang sabi ni Divina, hayaan mo na sila Tanggol, tayo na lang ang maghati-hati sa kikitain natin. Sabi ng grupo ni Amanda, makakahadlang lang sa pagyaman ng mga yan. Samantalang nagtungo sina Tanggol at Divina sa dating kuta nila Pakundo. Ang tanong ni Divina, kaninong lugar daw ito? Sagot ni Tanggol kay Don Pakundo. Wala daw bang ibang nakakaalam ng lugar na ito? Ang sagot ni Tanggol ay wala. Ang sagot ni Divina, pwede palang ikaw na ang magmay-ari nito. At nakiusap si Tanggol kay Madonna kung pwede daw ba nila puntahan ang mga armory para makita ang mga armas. Tugon ni Divina nang makita ang mga ito. Mukhang nakikita ko na ang paglaki ng grupo natin, Tanggol. Ikaw na ang hari ng Quiapo ngayon. Mga dapat abangan ngayong Miyerkules ng gabi. At tuluyan na ngang nangupahan si Lena sa bahay ni Mang Marsing at Aling Nita. At tinanong ni Aling Nita si Marites kung malaki daw ba ang naging away nila sa kanilang bahay kanina. Nang bigla namang sumingit si Mang Marsing. Kusa daw bang umalis si Lena o pinalayas ni Rigor? Nang biglang sumingit si Roda. At ang sabi nito, ang lakas ng mga radar ng mga dimakulangan sa chismes. At dumako naman tayo sa mga Montenegro. At ang sabi ni David, kailangan ko na asikasuhin ang mga kayamanan ng mga kabalyero. Ang sagot ni Ramon sa kanya, unahin na tutukan mo muna ang ating mga negosyo, samantalang may magbabalik sa Red Phoenix. At kinausap ni Angpong, I can't wait you here in Manila. At ang sabi ni Mr. Wu, I can't wait to be part of Red Phoenix again. At dumako naman tayo sa grupo ni Natanggol. Ang sabi ni Primo, kung susuwagin mo kami, mas mabuti pang maghiwalay-hiwalay na tayo. Ang sabi ni Divina, hayaan mo na sila Tanggol, tayo na lang ang maghati-hati sa kikitain natin. Sabi ng grupo ni Amanda, makakahadlang lang sa pagyaman ng mga yan. Samantalang nagtungo sina Tanggol at Divina sa dating kuta nila Pakundo. Ang tanong ni Divina, kaninong lugar daw ito? Sagot ni Tanggol kay Don Pakundo. Wala daw bang ibang nakakaalam ng lugar na ito? Ang sagot ni Tanggol ay wala. Ang sagot ni Divina, pwede palang ikaw na ang magmay-ari nito. At nakiusap si Tanggol kay Madonna kung pwede daw ba nila puntahan ang mga armory para makita ang mga armas. Tugon ni Divina nang makita ang mga ito. Mukhang nakikita ko na ang paglaki ng grupo natin, Tanggol. Ikaw na ang hari ng Quiapo ngayon.